Dito magugulat kayo. Ganyan ba talagang ka-impluensya ang chairman ng Committee on Appropriations sa Congress? Abay, dito po sa ongoing na mga budget deliberation sa proposed budget ng gobyerno for 2026 ay napakarami pong nadidiscover na insertion at halos iisang pangalan ang binabanggit. Alam ba ninyo na inamin na po ni Secretary Laurel ng Department of Agriculture na mayroong insertion daw po at kinukulit daw siya ni Saldico as chairman ng Committee on Appropriations noon, yung nag-resign na congressman, na mag-import ng 3,000 container ng isda. Sipin mo, pinag-i-import ng 3,000 container van ng isda. At siya daw ang bahala dun sa budget. Mayroong insertion budget para dun. Sipin mo pagsabotahe sa mga mangingisdang Pilipino. Gaano karami yung 3,000 container van para lang ma-justify yung yung insertion. Ang masakit dun, baka mamaya pagka ginawa yun, wala namang isdang dumating. Yung pera mawawala. Ganyan ang posibleng racket nila. In-expose na po ng Department of Agriculture. Ito, may bago na naman na-discover. Inamin na po ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government na meron daw 500 million, kalahating bilyon, insertion fund. Inilagay sa intelligence fund ng PNP noong panahon yun. Pero ang ginawa ni Secretary Remulla, ibinalik sa National Treasury. Hindi nila kailangan ng ganong kalaking intelligence fund. Kasi kung tinanggap nila yon, hindi nila ibinalik, aabot ng 1.3 billion itong taong ito, 2025. Pero ibinalik yung 500, pinagkasya nila ay yung 800 million intelligence fund na lang ng buong kapulisan. So insertion pa rin yan. At yung insertion, hindi mangyayari yan kung hindi alam ng Committee on Appropriations. Kasi sabi ni Congressman Toby Chanco, ang small committee ay pinamumunuan ng chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso. So sila ho ang pinanggagalingan. At dahil dyan sa aking personal na opinion at pananaw, kailangan talaga sa kahit anong paraan pabalikin sa bansa si Saldico na ngayon ay nandyan sa Europe after umalis ng Amerika at kanyang sagutin ang lahat ng ito. Involved, sinasangkot siya sa flood control scam, tapos ngayon 3,000 container na gusto niyang ipa-import para lang ma-justify yung insertion. Tapos intelligence pa ng PNP dinagdagan din. Balak niya nakawin din nila yan. Siyempre, mabuti lahat maagap si Remulla. Hindi, sobrang laki yan, hindi namin kailangan yan. Ibinalik sa National Treasury. Sana all. Sana lahat ng sekretary, ganun. Na pag sobra binibigay sa alang pera, binabalik sa National Treasury. Paano kung makipagsabuatan sa mga korap na congressman at tanggapin yun, tapos nanakawin nila? Kasi yung insertion yan talaga ang nakawan eh. Ganyang kalala. Dahil dyan, sinasabi na ngayon ni Congressman Toby Chanco ng Botas, napakabagal ng Department of Foreign Affairs. Dapat ikansela yung pasaporte ni Saldico at pauwiin dito sa Pilipinas. Sabi ni Tiangco, nagtataka daw siya, mukhang taga-gobyerno pa raw yung spokesman ni Saldico. Taga-gobyerno pa raw yung nagtatanggol kay Saldico. Naloko na. Ganun palang kapangyarihan ng taong yun. Bilyonaryo kasi yan eh. Bilyonaryong kontraktor, bilyonaryong politiko. At ginawang chairman ng Committee on Appropriations. So ito bang kapangyarihang ito? Hanggang saan? Sino ba talaga ang mastermind nitong korupsyong ito? Isipin mo yan. Agriculture Department, Department of Public Works and Highway, Department of Interior and Local Government at PNP, nasingitan. Ginamit. Mabuti hindi nagpagamit yung iba. Paano yung ibang departamento? Di ba inamin na rin ni Sara Duterte? Ito, at least umamin na si Sara Duterte o mga DDS, matutuwa na kayo rito. Inamin ni Sara Duterte na yung laptop controversy o scam din na laptop sa Department of Education. Sabi ni Sara, si Saldico rin ang kontraktor. Wow!
Hindi lang pala paggawa ng kalye, flood control, pati intelligence pan, pati importation ng isda, pati laptop pala pinasok. Napakarami pinasok pa nila itong Saldicong ito. So, hindi natin sinasabing siyang guilty. Ang sinasabi ko lang, dapat talagang siya'y pabalikin ng bansa at kanyang sagutin ang lahat ng ito. Buhay na buhay po ang mga testimonya at pahayag ng mga opisyalis ng Executive Department sa mga budget hearing na iisa ang tumbok. Insertion anomaly. Insertion, intention na inilagay. Intention di sigurong nakawin. Alam mo yung nagulat si Senador J.B. Ejercito sa 3,000 container ban na isda. Di pinatay mo yung mga local na mga mangis ng Pilipino. At saka paano ka naman kukuha ng gano'ng karaming isda? Saan mo babagsak yun? So ibig sabihin, yun lang ang plano. Kunwari mag-i-import, mabuti hindi pumayag si Secretary Laurel. Kung pumayag si Secretary Laurel, mawawala yung pera, mawawala rin yung isda. Kasi hindi naman makakapag-import ng ganong karaming isda eh. Tapos sasabihin nagastos na yung pera. Ganon silang kagarapal. Another billion yan. Grabe. Ano po yung masasabi niyan? Again, opinion ko lang po ito at analysis sa nangyayari. Malaki ang pananagutan at dapat tumarap sa batas ng Pilipinas si Saldico, dating congressman. Samantala, umiinit yung Senador Trillanes Bongo. Talagang kinakabit po at sinasabi ni Trillanes ngayon, kung dati sinasabi na noon, ngayon mas tumapang si Trillanes na sinasabing si Senador Bongo at ang kanyang pamilya ay meron daw ugnayan sa mga kontrata noong mga panahong yon ng kanilang administrasyon. May banta pa nga si Trillanes na kakasuhan niya ng plunder si Bongo. So, umiinit po yung dalawa. So, balita lang po ito. Yan ho yung palitan. Sabi naman ni Bongo, wala akong kasalanan. Willing daw siya magpakulong kung mapapatunayang may problema ang kanyang pamilya. Pero hindi naman niya itinanggi na talagang kontraktor yung kanyang kapatid at magulang. Yung kanyang ama, yung kanyang pamilya talaga kontraktor. So, hindi yan tinatanggi ni Bongo. Sabi niya, malinis daw ang kontrata ng kanyang pamilya. Kung mapapatunayan ito, willing daw siya magpakulong. Sabi naman ni Trillanes, sige, kakasuhan kita ng plunder. Plunder, non-bailable, yan ho ang gusto ni Trillanes. So, mas tumitindi ang galaw ni Trillanes ngayon laban sa mga Duterte boys at Duterte family. Kasi nung araw, limitado ang kanyang galaw dahil hawak ng mga Duterte ang kapangyarihan. Ay ngayon, wala na. Kaya malayang-malaya na. Kung yung mga gunita, ito ang dahilan si Trillanes at kanyang kasamahan kaya nakulong si Duterte. Ganyan siyang consistent, seryosong paggalaw. Pinangatauan na niya yung kasinabing, pag nawala kayo sa kapangyarihan, ipakukulong ko kayo. Yan ang sinabi ni Trillanes noon. Ay mukhang ginagawa na ngayon. So, balita lang po ito, walang personalan. Sana naintindihan ito, lalo tigit yung mga saradong isip, ibukas na ninyo para maging maganda ang buhay nyo araw-araw.